Los Angeles Lakers may problema pa rin. Ngunit bago yan, pag-usapan muna natin ang masakit na pagkatalo ng Golden State Warriors laban sa Toronto Raptors. Maraming tagahanga at analysts ang nagsimulang magtanong sa ilang desisyon ni Coach Steve Kerr, lalo na sa huling minuto ng laro. Isa sa mga puna ay ang pagpayag niyang si Buddy Hield ang tumira ng huling tira ng laro, imbes na ibigay ito sa kanilang superstar na si Stephen Curry. Sa naging post-game interview ni Coach Steve Kerr, ipinahayag niya ang kanyang patuloy na tiwala kay Buddy Hield kahit na malamig ang shooting nito sa naturang laban. Sinabi niya na naniniwala siyang magagawa pa rin ni Hield na makabawi sa mga susunod na pagkakataon. Dagdag pa rito, pinanindigan niyang ipagpapatuloy niya ang pagtitiwala at pagbibigay ng responsibilidad kay Hield sa mga susunod na laban. Sa halip na isisi sa mga player ang pagkatalo, buong tapang niyang inako ang responsibilidad sa naging resulta ng laro. Ayon kay Kerr, hindi niya lubos na napaghandaan ang pagkawala ng ilang mahahalagang player sa kanilang lineup. Ito ang naging dahilan kung bakit hirap ang Warriors sa offense at hindi nila napigilan ang agresibong laro ng Raptors. Sa kabila ng lahat, ipinahayag ni Kerr na gagawin niya ang lahat upang maibalik ang kumpiyansa ng team at makabangon sa mga susunod na laro. Samantala, simula nang mag-umpisa ang season, marami na ang nagsabi na napakahigpit ng kompetisyon sa Western Conference dahil sa dami ng malalakas na team na naglalaban-laban para sa posisyon. Ngunit sa kabila ng matinding kompetisyon, nangingibabaw pa rin ang Oklahoma City Thunder na kasalukuyang nangunguna sa Western Conference with a record of 32 wins and only 6 losses. Kahit na hindi kumpleto ang kanilang lineup dahil sa pagkawala ni Chet Holmgren dahil sa injury, patuloy pa rin nilang dinodomina ang mga malalakas na team na kanilang nakakalaban. Ipinapakita ng Thunder na sila ang bagong standard sa pagiging isang title contender. Kung maibabalik pa nila ang kanilang kumpletong lineup, siguradong mas lalo silang magiging mapanganib na kalaban. Sa kasalukuyang estado nila, malaki ang tsansa nilang makapasok hindi lamang sa playoffs, kundi maging sa finals. Sa huling balita, nagkaroon din ng nakakabigat na laban ang Los Angeles Lakers kontra sa San Antonio Spurs. Sa kabila ng kanilang pagsisikap, natalo pa rin ang Lakers matapos ang isang kahindik-hindik na performance sa ika-4 na quarter. They are outscored by the Spurs at the score 37-13 dahil sa napakaraming turnovers at kakulangan ng depensa, lalo na kay Victor Wembanyama. Aminado si Coach JJ Redick na parang wala silang player na handang dumipensa at kumuha ng rebound sa painted area. Dahil dito, ipinahayag niyang ang kanilang frontcourt ang isa sa pangunahing dahilan ng pagkatalo. Sinabi rin niyang nahihirapan si Anthony Davis dahil walang sapat na suporta mula sa kanyang mga kakampi sa ilalim ng ring. Dahil dito, tila kumbinsido na rin si Redick na oras na para maghanap ang Lakers ng mas malalakas na player sa pamamagitan ng trade. Ayon sa ulat ng isang insider, personal nang kinausap ni Rob Pelinka ang front office ng Charlotte Hornets upang makuha ang matagal na nilang target na si Nick Richards. Sa kasalukuyan, nagbigay na raw ang Lakers ng initial offer na kinabibilangan nina Jackson Hayes, Gabe Vincent at ilang multiple second-round picks. Kapag naging matagumpay ang negosasyon, malaki ang maitutulong ni Richards sa kanilang offensive rebounding at defense because he is averaging 9 points at 7 rebounds per game.